After a long hiatus from the spotlight, Angel Locsin suddenly made headlines again after publicly calling out her former co-star and longtime colleague, Senator Robin Padilla. Sa kanyang mensahe, binalikan ni Angel ang dating Robin Padilla na nakilala at hinangaan niya. Isang taong may matibay na paninindigan at hindi natatakot magsalita para sa kanyang mga pinaniniwalaan. Pero kasabay nito, ipinahayag din niya ang kanyang disappointment sa pananahimik ni Robin noong panahon na siya ay ni-red tag kahit alam umano ng senador na hindi totoo ang mga paratang laban sa kanya. Tinanong din ni Angel ang kanyang dating kaibigan tungkol sa kanyang mga posisyon sa ilang kontrobersyal na issue, kabilang na ang tungkol kay Apollo Quiboloy at sa China. Para kay Angel, maraming Pilipino ang bumoto kay Robin dahil umaasa silang magiging matapang itong boses para sa mga tao, kabilang na ang Muslim community na kanyang kinakatawan. Kaya naman hinamon niya si Robin na balikan ang mga prinsipyo at paninindigan na dating ipinagmamalaki niya, pero hindi rin nagtagal bago nagkaroon ng iba't ibang reaksyon online. Isa sa mga nagbigay ng komento ay si Sas Rogando Sasot, na nagbahagi ng kanyang personal na karanasan kay Robin Padilla noong 2017. Ayon kay Sas, nagkita sila noon sa Netherlands matapos siyang kontakin ni Robin sa pamamagitan ng common friends. Nagkaroon sila ng mahaba at malalim na pag-uusap tungkol sa Philippine history, politics, economics, at foreign policy. Ibinahagi rin niya na nagulat siya sa lawak ng interes ni Robin sa mga ganitong paksa, lalo na dahil dati ay mas kilala lamang siya ng publiko bilang isang aktor. Sa kanyang reaksyon kay Angel, sinabi ni Sas na maaaring magkaiba ang pananaw ni Angel at Robin dahil sa magkaibang kasaysayan, kultura, at karanasan ng mga komunidad na kanilang kinabibilangan. Partikular niyang binigyang diin ang mahabang historical connection ng ilang Muslim communities sa Mindanao at Sulu sa China na umiiral na bago pa nabuo ang modernong konsepto ng Pilipinas. Para kay Sas, hindi lahat ng Muslim ay kinakailangang magkaroon ng parehong pananaw tungkol sa China o sa foreign policy. Aniya, mahalagang isaalang-alang din ang sariling kasaysayan at karanasan ng Bangsamoro communities. Samantala, naging bahagi rin ng online discussion ang tanong tungkol sa pananaw ni Robin sa social justice at communal welfare. May mga nagsasabing hindi naman automatikong magkasalungat ang faith, communal responsibility, at ilang social ideals. Sa konsepto ng umma, halimbawa, binibigyang diin ang pagkakaisa, pagtutulungan, at responsibilidad ng bawat isa sa kapwa. At dahil dito, mas naging malawak ang usapan tungkol sa kung paano nakaaapekto ang religion, history, culture, at personal beliefs sa political views ng isang tao. Pero hindi doon nagtapos ang mga reaksyon. Si content creator Kifi Chu naman ay nagtanong kung dapat bang tingnan ang lahat ng public figures sa parehong standard pagdating sa political accountability. Matapos ang pag-call out ni Angel kay Robin, tinanong ni Kifi kung bakit tila mas naging vocal si Angel sa ilang political issues, habang may iba namang kontrobersya, kabilang ang mga isyong may kinalaman kina President Ferdinand Marcos Jr., Martin Romualdez at sa flood control projects na hindi niya gaanong napag-uusapan publicly. Mahalagang tandaan na ang mga alegasyon tungkol sa flood control projects ay patuloy na nangangailangan ng investigasyon at ebidensya, at ang sinumang iniuugnay sa issue ay dapat pa ring ituring na inosente hanggat walang napapatunayang pananagutan sa ilalim ng batas. Sa huli, parehong may karapatan ang public figures na pumili kung anong mga issue ang kanilang bibigyang pansin. Pero may karapatan din ang publiko na magtanong tungkol sa consistency at accountability. At marahil, ito ang pinakamahalagang takeaway sa lahat ng ito, hindi kailangang pare-pareho ang pananaw ng lahat. Maaaring magkaiba ang interpretation ng bawat isa dahil sa kanilang personal na karanasan, kultura, history, at paniniwala. Ang mahalaga ay patuloy tayong makapagsalita, makapagtanong, at makapagpalitan ng opinyon nang hindi kinakailangang mauwi sa personal na pag-atake. At para kay Angel Locsin, ang kanyang mensahe kay Robin ay tila nagmula rin sa isang taong minsang nakakilala at humanga sa kanya. Tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat. Maaaring magkakaiba ang political views ni na Angel, Robin at ng mga taong nagkomento sa issue. Pero ang isang healthy discussion ay hindi kailangang magtapos sa pagkakagalit. Minsan, ang pagkakaiba ng pananaw ay maaari ring maging simula ng mas malalim na pag-uusap tungkol sa history, accountability, at kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging makabayan. Dahil kahit magkakaiba tayo ng paniniwala, ang pagnanais para sa mas maayos na kinabukasan ng Pilipinas ay isang bagay na maaari pa rin nating pagsaluhan.